Hindi ba ito ay sitwasyon kung saan maaring makaramdam ng mga anak? Tingnan niyo ang kalagayan ng mga anak. Paano ko ito nakalimutan? Talagang naguguluhan ako at nawalan ng isip. Siksyak siya, ang anak ko ay mabuti rin. Napakabuhay niya. Ibig bang sabihin ito na ang dalawang anak ay nasa magkahiwalay na sinapupunan? Hindi nakakaapekto sa isa't isa. Kinsya, hindi mo pa ako nasasagot. Buntis ka na sa anak na babae. Kay Hanchuan ang anak na babae. Kay Fuyu ang anak na lalaki. Yay, ang saya. Mayroon na tayong maganda at cute na anak na babae. Babalik na ako mamaya. Hayaan mong turuan ako ni Yin Feng na gumawa ng mga damit para sa mga batang babae. Tama na, bilis. Ha ha ha. Yuan ito ba ang lugar na tinitirhan mo ngayon? Nga, Lola, ito ang naiisip ng aking kapareha. Isang tahanan na itinayo gamit ang kapangyarihang lupa. Kakaiba, di ba? Ang kapangyarihan ng Hotu ay pwede palang gamitin ng ganito. Talagang matalino ang iyong kapareha. Magandang araw, Yanni. Mangkukulam, salamat sa pagpunta. Nasa loob ang aking kapareha. Sasama ko kayo. CJ. Ayos na, ayos na. Huwag kayong lahat nandito sa paligid. Lahat kayo, umalis na. Hayaan niyo akong ipakita sa kanila ang kalagayan ng bata. Salamat, Lola. Ayos na, ayos na. Lahat kayo, umalis na. Kayo rin dalawa, umalis na. Hayaan niyo kaming makasama si Lola. Hello, Lola. Ako si Qianxia. Si Chen Yuan ang aking kapareha. Pasensya na at pinuntahan ko pa kayo. Kakausapin ko sana si Yuan nang dumaan siya sa tribo. Nabigla ako nang makita siya. Ilang panahon na tayong hindi nagkikita. Ngunit bigla na lang may kapareha na siya. Hahaha, ang bagay na ito ng tadhana ay talagang mahiwaga, di ba? Ganito nga iyon. Iabot mo sa akin ang kamay mo, Lola. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang sitwasyon. Aha. May problema ba, Lola? Ikaw, may dalawa kang sanggol, isang babae at isang lalaki. Ha, hindi ba sinabi sa'yo ng Deep Abyss? Wala. Sabi niya noon na may hindi tama sa kasama niyang buntis. Pero sa kasamaang palad, pareho ang lugar kung saan nanganak ang dalawang anak mo. Pareho. Inay, baka may masama sa anak ko. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, Lola. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Lola, mabilis kang magsalita. Qianxia, ang sitwasyon mo. Lola, ito ang unang pagkakataon na nakita ko. Napakakamangha-mangha. Naway pagpalain ka ng Diyos. Dahil ito sa iyong mga supling. Dahil ang mga kutitap ay ipinanganak din sa anyong tao. Kaya't ang dalawang kutitap na ito ay ipinanganak pagkatapos ng 0 buwan. Halika, ilabas mo rin ang kamay mo. Lola, tingnan ko ang iyong kutitap. Malakas ang iyong kutitap. Napaka-healthy. Ngunit kailangan mong kumain ng kaunti kamakailan. Sobrang malakas na siya. Natatakot akong mahirapan ka sa panganganak ng bata. Salamat, Inay Coral. Nagtataksil ka ba kamakailan? Gutom lang ako eh. Yin Feng. Mabilis, tawagin mo si Yin Feng. Narinig kong tinatawag ni Xiaxia si Yin Feng. Lola, anong kalagayan ng aking kasama? Napakaseryoso ng tanong ni Qianxia na ito. Ikaw ba ang ama ni Zaizai? Hanchuan, lumutang ang bato. Kayo, halika na. Hindi, kayo. Hindi. Sila Lola, sila ang mga ama ng bata. Sabihin niyo na, mayroon kaming kaunting paghahanda sa isip. Ay naku, Lola. Naglalaro lang ako sa inyo. Mag-relax kayo. Lola, pinapaglalaruan mo na naman ako. Ay, talaga. Mayroon na akong kapareha. Bakit mo pa ako tinuturing na bata? Anak ko, ano ba ang nangyayari? Ah, wala naman. Maganda naman ang partner mo. Kailangan mo lang kumain ng kaunti. Para hindi masyadong malaki ang anak mo kapag ipinanganak. Nasabi na ni Yin Feng sa'yo. Huwag mong pakainin ng sobra si Shano. Masyadong malaki ang anak, mahirap ipanganak. Talaga namang. Hindi ko ba iniisip si Shanshan? Ikaw rin, kontrolin mo ang sarili mo. Maraming tao ngayon. Hintayin mong bumaba ang tao. Kailangan talagang kausapin siya ng maayos. Ay naku, alam ko na. Hindi ba pwede na hindi na ako kumain? Lola, sabihin mo na. Kamusta na ang aking kapareha? Masyadong espesyal ang sitwasyon ni Qianxia. 2 sanggol ang nabubuo sa iisang lugar. Ah, Lola. Ano ang gagawin natin?
Pwede bang makinig ka muna at hayaan akong tapusin ang sinasabi ko? O, anong sinasabi mo? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, inang? Swerte talaga ng tatay mo. Ang anak mo ay ipinanganak na mailikas na kapangyarihan. Gusto ko sanang ipaalam sa inyo ang sitwasyon ni Kiansya. Ano, sabay na ipinanganak ang mga lalaking anak at babaeng anak. Nakakainis ka. Pwede bang tapusin ko muna ang sinasabi ko? Ang pagkamatay na ito ay talagang kamukha ng kanyang ina. Siyempre. Nagbago ng anyo upang makasama at lumago. Ano ang ibig sabihin ng lola na ito? Hindi ba't parang mga modernong kambal? Mukhang hindi ito ang ibig sabihin. Paki-explain. Kailangan maghintay ang lalaking anak sa talento ng babaeng anak. Mahigit 8 buwan na siyang nagbago ng anyo. Inay, gusto kong tanungin, siksyaksya, hindi ba siya magkakaroon ng problema? Hindi naman siya magkakaroon ng problema. Aalagaan siya ng Diyos ng katuwiran. Siksyong Zaizay ay umaasa sa kanya. Hanchuan, ang anak mo ang galing-galing. Lahat ng galing ay kay Xiaxia. Kaya ang ating anak ay sobrang galing. Suanki, dalhin mo ang mga bata rito, ha? Nandito ang nanay. Mga bata, halika na rito kay nanay. Lola, ang 3 batang ito ay likas na may mga espesyal na kakayahan. Kaya, magiging anyo na ba ang 3 batang ito sa loob ng 8 buwan? Likas na silang may mga espesyal na kakayahan. Hindi na kailangang pag-usapan ang talento na ito. Talagang napakataas na ito. Tama, itong 3 ito ay mga anak ko. Sila ay ipinanganak na may mga kakayahan. Tama, at saka, ang mga kakayahan ng 3 anak namin ay hindi basta-basta. Sila ay mga super elemental na katawan. Ano ang super elemental na katawan? Ay nako, hindi ko na kaya. Mama, matanda na ako. Medyo nahihirapan na ako sa dami ng sorpresa. Sa kalaunan, magpapakita rin ang mga anak. Huwag mo nang alalahanin kung ilang buwan pa sila, ha? May tanong ako, Nay. Anong tanong? Kung ang 2 nilang anak ni Kiansya ay nang manganak ang cub na oso, at ang babaeng cub ay pwedeng pumasok sa trono. Ikaw ay nagbubuntis ng hiwalay. Alam ng lalaking cub ang tungkol dito. Yung sitwasyong sinabi ko kanina, ay pawang aking hinuha lamang. Chika, ang iyong kasama ay matalino talaga. Hindi iyon. Nanay, kaibigan siya ng pamilya namin. Hindi siya ang aking kapareha. At hindi pa siya kapareha ni Kiansya. Asawa ko siya. Pasensya na, nagkamali ako. Hindi pa siya kapareha ngayon. Pero magiging ganun din sa hinaharap. Ay naku, sumabog ang ating kawali. Bakit mo sinindihan ng ganito kalaki ang apoy? Hindi ito ang sisi ko. Sabi niyo kanina na magluluto kayo. Kaya nagpasindi ako. Pero pagkatapos nyon, hindi na ako ang may kasalanan. Itigil mo na ang apoy. Ayusin mo ang kalan. Nanay, aalis na tayo. Ngayon, sumama ka sa amin para mag-lunch bago umuwi. Lola Xiaxia, magsimula na kayong umupo sa sofa. Sandali lang, malapit nang matapos ang lunch. Sige, pakigawa na lang ako ng inihaw na kamote. Gusto ko talagang kumain. CJ, Kiansya, ano ang kamote? Ito Swanky. Bigyan mo ako ng isang hilaw na kamote. Lola, tingnan mo, ito ang kamote. Nakakabusog ito. At masarap pa. Kapag naluto na, matitikman mo at malalaman mo. Kailan tayo babalik? Magandang araw, ngayon ay kakain kayo ng tanghalian kasama ang biyenan ko sa bahay. Pagkatapos nyo kumain, saka na kayo umuwi. Ngunit parang iba ang kinain natin noong nakaraan. Ito ay puti. Mukha nga silang magkapareho. Ngunit mas malaki ito kaysa sa kinain natin. Biyenan, sa tingin ko ang sinasabi niyong kinain ay pareho lang ng kamote na ito. Iba-iba ang kulay. At mayroon pang ibang kulay ng patatas. Pero bakit mo tinawag na kamote ang patatas? Nadiskubre ko ito nang hindi sinasadya noon. Kapag inihaw at kinakain, kulay pula ito. Kaya tinawag ko itong ganun. Ganun nga. Tinawag itong purple na kamote. Itim na may lila na mahaba, puti ang ilalim, tawag dito ay kamote. Si Grandma Chen Yuan, pangalan niya ba ay Tuya? Tama. Medyo curious na ako. Paano mo nagawang anyayahan ang mangkukulam, Chen Yuan? Hi, Grandma Tuya. Noong pumunta kami sa East Sea, malaki ang naitulong sa kanya ng lola ko. Pagkatapos ay maayos nilang naitatag ang tribo dito sa bahagi ng Dagat Silangan. Naitatag na nila ang tribo. Dahil naayos na ang mga alalahanin ni Baoduo. Ipagpatuloy na natin ang paggawa ng kamote. Yung kamote na kailangang durugin. Dapat puti ang laman.
Maaaring hiwain muna ang kamote gamit ang aking bato na kutsilyo. Tingnan natin kung puti ang laman nito. Yung hindi puti ang puso, itago mo na. Sun, sandali lang. Chinyon. Yung mga perlas na binigay mo dati, ilabas mo na lahat. Ilagay mo lang sa alpombra. Siksi, ano ang gagawin mo sa perlas? Gagawin kong alahas. Kung hindi, sayang na sayang ang mga perlas na ito. Minsan lang ito inilalabas para tingnan. Kaya syempre, kailangan itong isuot. Ano ang tawag sa alahas? Tingnan mo, kung ilalagay ko ang perlas na ito sa taina. Maganda ba itong isuot? Maganda. Tingnan mo kung isusuot ko ang perlas na ito sa kamay. Hindi ba't ang ganda nito? Ang ganda. Tama yan. Ito ay ginagamit upang palamutihan ang ating sarili. Para mas maganda tayo tingnan. Mga bagay na nagpapalakas ng ating karisma. Tinatawag itong alahas. Chen Yuan, sa tingin ko kapag sinuot mo ang kwintas na ito. Siguradong maganda yan. Yung gamit ni Han Chong sa bahay para gawing balat ng hayop. Yung elastic na yon, meron pa ba? Yung tendo ng hayop, meron pa. Chen Yuan, pwede mo bang butasan ng butas yung mga beds sa gitna? Ganitong maliit na bagay. Syempre, kaya ko. Siya, naayos na lahat ng kamote na yan. Ano ang dapat gawin sa natitira? Una, pumili ng balat ng hayop na maaaring salain. Ilagay ang mga ito sa malaking palanggana mula sa timba. Kumuha ng isa pang palanggana para sa sinalang. Gaya nito, pigaing mabuti ang katas mula sa loob. Pagkatapos, lagyan ng kaunting tubig. Matapos ang unang pagpiga ng katas. Yung natirang mga tira ay hindi pa talaga malinis. Yung natirang mga tira, kailangan pa ng isang palanggana para ilagay. Itong ito ay itabi para sa luya. Mga sili at iba pa para gawing pataba. Dito ka na, Chen Yuan. Anong nangyari, siya, ang saya-saya mo? Kahit hindi ko alam kung anong ikinasaya niya. Pero nakikita kong masaya siya, masaya rin ako. Tingnan mo. Ito ang pearl necklace na ginawa ko para sa'yo. Ito ang ginawa para sa akin. Bumaba ka ng ulo. Isusuot ko ito sa'yo. Maganda ba, siya? Maganda. Tingnan nyo, maganda ba ang necklace na ginawa ni Siaxia para sa akin? Alainan. Siaxia, gusto ko rin ng kwintas. Bing Zhe. Zubian, sa tingin ko hindi ka gaanong bagay sa kwintas. Mozubian, sa tingin ko maganda kung may pulseras ka, gusto mo ba? Siyo Mozubian, original na may akda. Siyo Mozubian, original na may akda, syempre gusto ko. Siyo mo, original. Mga kuting, gagawa ako para sa inyo lahat. Mga kuting, orihinal na gawa, lahat ay may kanya-kanyang. Kuting na nag-aabot, orihinal na may akda. Ano ba to, ikaw at ako? Kuting na nag-aabot, ano ba to, ikaw at ako? Halika, tumulong ka sa pag-aasikaso ng mga bagay. Kuting na nag-aabot, halika, tumulong ka sa pag-aasikaso ng mga bagay. Orihinal na may akda. Yitset, lang mo, may kailangan ka ba? Pusa, pancake, orihinal na may akda. Pusa, pancake. Pusa, pancake, orihinal na may akda. May kailangan, may kailangan. Pusa, pancake, orihinal na may akda. Anong kailangan mo? Pusa, pancake, orihinal na may akda. Maaari ba akong maging iyong kapareha? Little Cat Pancake, orihinal na may akda. Cat Pancake, nais kong maging may akda ng iyong kapareha. Nais kong ibahagi ang iyong saya at lungkot, may akda. Nais kong gumawa ng napakaraming bagay para sa iyo, may akda. Pancake, sa tingin ko gusto ko ring magkaroon ng kwintas na gawa mo. Kaya pala ako hinila kanina. Ay para bigyan silang mo ng pagkakataon. Pusang maliit, si Yuan Kang. Si Yuan Kang. Maliit, si Yuan Kang. Maliit. Maliit na ba eh? Maliit na Yuan, pero sa tingin ko mas bagay sa'yo ang bracelet. Alainan. Ayos din ang bracelet. Siya. Ako. Huwag mong masyadong alalahanin. Tulong na, bilis. Fuyo lang mo, ito ba ay tinanggihan ni Shasha? Ikaw. Bakit mo naisip yan? Hindi sinabi ni Siaxia na siya. At saka sinabi nilang mo na gusto niya ng kwintas. Pero sinabi ni Siaxia na mas bagay sa kanya ang pulseras. Hindi ba't parang tinanggihan niya yun? Kagabi, sinabi mo rin na gusto mo ng kwintas. Pero sinabi ni Siaxia na maganda ang suot mong pulseras. Sa tingin mo ba tinatanggihan ka ni Siaxia?
Bakit parang ako rin, ha? Hihi. Dalhin mo na ang mga bagay dito. Magandang kwarto ito. Gusto ko ito. Walang kailangan na bumalik. Nandito lahat ng bagay ko. Ano, lao mo, talagang mabuti kang kaibigan. Malugod kang tinatanggap ng pamilyang ito. Tutulungan kitang ayusin ang kwarto. Gusto ko ito. Kailangan mong bumalik para mag-uwi ng gamit. Hindi na, karamihan ng gamit ay nasa akin na. Walang masyadong bagay sa kuweba. Paano naman ang hukay ng damo? Kakaiba talaga. Ibigay mo sa akin yung maganda nitong batong nakuha mo noong bumili ka ng balat ng hayop last time. Ano ang kailangan kong gawin? Hintayin mo, tingnan ko. Dapat si Chen Yuan ang gumawa nito. Ang tubig na kakayahan ni Chen Yuan ay magiging mas maliwanag kapag pinadalisay. Ano ang kailangan kong gawin? Gawin mo lang ito tulad ng pagpulish ng sahig. Gamitin mo ang iyong kakayahan para ipulish ang dalawang batong ito. Tama, kailangan din itong butasan tulad ng mga perlas. Maglakad sa posisyon na ito. Alainan. Madali lang yan. 6-1 Kichihua. Pupuntahan ko siya. Siya. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako tinawag? Sige, sukatan ko ang iyong kamay. Deng Chaihua. Tapos na ang iyong pure ruby na bracelet. Gusto ko sobra, ang ganda. May pula pang bato na gusto ko. Siya, mahal na mahal kita. Masaya na ako basta. Suanki, lumapit ka dito sa tabi ko. Maganda rin ang may suot na bracelet. Halika, Suanki. Ilagay ko ito sa iyo. Suanki, gusto kong kumain ng prutas. Sige, gagawin ko ito. Sobrang cute. Mula sa nararamdaman natin. Siya, ano ang ginawa mo para sa akin? Deng, ito ay kwintas. Bumaba ka ng kaunti, isuot ko ito sa iyo. Talaga, mas maganda si Hanchuan kapag may suot na kwintas. Ang mga ito ay may kasamang dilaw na batong mahalaga para sa inyong dalawa. Dahil ang mga mata ninyong dalawa ay parang itong dilaw na batong mahalaga. Kislap at maliwanag. Siya, nasaan ang akin? Bakit wala akong hiyas? Ang simbolo mo ay ang mga perlas na ito. Ito ay lahat simbolo mo. Kapag nakakita tayo ng asul na bato sa hinaharap, gagawa ako ulit ng isa para sa iyo. Tingin mo, okay ba? Alainan, okay. Chen Yuan, hatiin mo ito sa gitna mula dito. Tapos, butasan mo dito sa posisyon na ito. Siya, tapos na ang mga ito. Ano ang dapat gawin sa natitira? Iwanan mo lang ang natitira dito. Hayaan itong magsettle sa isang gabi. Fuyuyo, salamat sa pagod mo. Magpahinga ka na. Sobrang hirap, Yuan. Kahit ikaw, Hanchuan, nahirapan ka rin, Yuan. Hindi naman masyado, Yuan. Ang aking malaking ahas at ang aking isda ay nahirapan din. Isda, ano ang isda? Ganito kasi iyon. Sa mundo ko, may isang alamat. May mga sirena ako sa dagat. Ako ay sirena. Sa mundo ko, hindi nagtuturo ang mga tao. At wala ring mga kakaibang kakayahan. Kaya ikaw ay isda lang. Isda lang naman ang isda. Sige, sabihin mo ulit. Ito, bakit ang taga nilang mo sa pag-aayos ng kwarto? Tapos na ang bracelet. Halika, Fuyu, isuot ko ito sa'yo. Ito ang kulay ni Fuyu, pula at ginto. Hinati ko ang ruby at dilaw na batong pang-alahas. Pinagsama ko. Salamat, siya. Talagang maganda. Gusto ko ito. Ngayon, kulang na lang silang mo. Ano ang dapat kong gawin? Titingnan ko kung ano ang ginagawa nilang mo.
Lang mo, kamusta ka? Sa tingin mo, okay ba ang pagkakaayos ko? Okay, okay. Sobrang okay. Ano ba yung mga nauna kong ginawa nakakahiya? Okay, okay, sobrang okay. Basta okay na yan. Kapag tapos na ang ayos, lumabas na tayo. Nandyan lang lahat sa sala. Lang mo, ilabas mo ang kamay mo. Walang purpurang bato sa bahay. Kaya't gagawa muna ako ng perlas na pulseras para sa'yo. Kung sakaling makakita ako ng purpurang bato sa hinaharap, gagawa ulit ako ng isa para sa'yo. Ang swerte. Meron akong purpurang bato. Meron din akong berdeng bato. May asul na wala namang kulay. Wow, Laumo, paano mo nagagawa na mayroon ka ng lahat? Si Laumo, parang isang kahon ng mga kayamanan. Lang mo, ikaw. Saan ka nakakuha ng napakaraming iba't ibang kulay ng bato? Hindi silang mo parang si Doraemon. Mayroon siyang lahat. Itong lilang bato, di ba? Noong una, akala ko yung kulay na nasa harap ko ay katulad ng kulay na ito. Yung berde ay para sa panghuli. Nadiskubre kapag nabangga ng biktima. Yung asul at yung walang kulay. Na nakikita sa palengke. Tumingin sa akin yung halimaw na parang gusto. Kaya binigay niya sa akin. Lahat ito ay para sa'yo, Shasha. Gusto kong gamitin itong asul na batong ito. Gamitin mo ito para gawing kwinta sketch nyun. At yung purple naman para sa'yo, gawing pulseras, sa tingin mo ba, little cat? Summer, akin lahat ng ito. Lahat ng bagay ay sa'yo, cat. Anong gusto mong gawin? Gamitin para saan, little cat? Little cat, gawin mo kung ano ang gusto mo, ito ay iyong kalayaan. Masaya ka na, okay lang. Kumuha ng pusa. Ang galing nilang mo, kumuha ng pusa. Buti na lang dumating siya ng huli. Kumuha ng pusa. Salamat sa iyo, kumuha ng pusa. Nagtahak si Chen Yuan sa posisyong ito. Kumuha ng pusa. Mga alahas na ito. Tama, tungkol sa mga alahas na ito. Kailangan niyong alisin ang mga ito kapag nagbabago kayo ng anyo, ha? Kung hindi, baka masira ito. CJ. Hindi ko namamalayan, hapon na ulit. Ang maliit na pusa ay may sariling puto, malaki at bilog na parang disyerto. Ang maliit na pusa ay may sariling puto, bawat kulay ay kumakatawan sa inyo. Orihinal na pancake. Pancake orihinal, gusto ko nang kumain. Pagkatapos kumain, gusto ko nang matulog.